Mamamalagi talagang ganito ang sitwasyon ng bansa natin kung hindi mababago ang kultura ng ating politika dito. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating mag-istorya ta opinion vlog, please don't forget to follow my FB account, Ardison Tulibas Arsua, and my 3 FB pages, Papa Space Capital RD, Mag-Istorya ta Info Vlogs, and Papa RD the Professional MC. And follow also my TikTok account, Ardison Tulibas Arsua, and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya ta Info Vlogs. Ang kultura kasi ng bansa natin ever since, it's a politics of vengeance. It's a politics of revenge, not a politics of service. Mas pinaprioritize ng ating mga politiko ang paghihiganti sa mga kalaban nila sa politika. Hindi lang ngayon yan, noon pa yan. Yun talaga, no? Halimbawa, ang oposisyon noon, naging administrasyon na ngayon, gagantihan yung administrasyon noon. At yung administrasyon ngayon, kapag ka nagiging oposisyon na, paghihigantihan naman ng oposisyon na naging administrasyon na. Yan ang cycle ng politics dito sa Pilipinas. So hindi talaga aasenso ang bansa natin kasi doon sila nakafocus kung paano nila kakasuhan, paano nila ikukulong ang mga kalaban nila sa politika. Ganun lang talaga yung takbo. Hindi lang ngayon yan, ha, mga ka-istorya. Ako definitely, kapag ka table will turn, yun din ang gagawin Yun at yun din. So sino ang masasakripisyo? Sino ang mako-compromise? Tayong mga Pilipino. Kasi ang nais talaga natin sana, umasenso yung bansa natin. Sana maramdaman natin na ang mga politiko ay mag-focus kung paano pagsilbihan ang mga Pilipino, ang bayang Pilipinas. Paano bibigyan ng solusyon ng mga basic na problema natin like pagkain. Ano bang gagawin para magiging affordable ang mga pagkain? Bills, ano bang gagawin para magiging affordable ang electricity bills, ang water bill? Tuition, ano bang gagawin para magkakaroon ng edukasyon ang mga young people na hindi gagastos ang parents? Magkakaroon ng mga state colleges na marami, bawat LGU magkakaroon sana. Pabahay para wala nang mga beggars or palaboy dyan sa daan dahil walang matirhan. Pabahay na kompleto, hindi yung pabahay na petiks-petiks lang, yung pabahay talaga na accessible, pabahay na may kuryente, may tubig, hindi yung pabahay na for the sake of accomplishment lang, mga istorya. Tapos yung healthcare natin, paano ba yon? Na kapag ang isang mahirap na Pilipino magkakasakit, hindi tayo magsisiksikan sa public hospitals, so sa kakarampot ng mga public hospitals, kundi dadamihan ng ating gobyerno ang mga public hospitals para hindi tayo magsisiksikan at maibibigay po ang karampatan at tama po na healthcare service. Hindi yan nangyayari. Hindi yan nangyayari sa Pilipinas. Kasi po, ang kultura natin, mga istorya, yun nga politics of vengeance, not politics of service. Kung sino yung naupo, maghahanap ng paraan kung paano gagantihan yung kalaban. Kung paano kakasuhan, ikukulong, tapos as time goes by naman, pag bumaligtad yung hangin, sila naman, ganun lang, same cycle again and again. Pero sino yung apektado, istorya? Tayong mga mahihirap na mga Pilipino. Kaya sana po magising na sa katotohanan ang mga politiko natin. Sana may mga politiko na magra-rise up at iba ang gagawin. Alternative politicians, alternative leaders, hindi yung traditional. Kasi ang nararanasan ng mga Pilipino, traditional politics Hearing, kaso, awayan,
batuhan ng tae. Ganun lang. Yun ang laging laman ng balita. Sana sa susunod na mga henerasyon, kung hindi man maaabutan natin, ang maririnig at makikitang balita, bumaba na ang presyo ng mga pagkain. Lahat ng mga Pilipino may bahay na, di ba? Lahat may mga trabaho na. Hindi na nagsisiksikan ng mga Pilipino sa government hospital sapagkat bawat LGU may mga hospitals na, may mga medical personnel, may mga gamot. Ang bawat barangay ay mayroong kompletong health center, kompleto ng gamot at mga pasilidad. Mayroon ng libreng college and university sa mga mahihirap na hindi maka-afford sa mga private schools. Mga ganun sana yung maririnig nating balita. Kaya lang, noon pa yan eh. Noon pa. Hindi ngayon, hindi lang yan ngayon. Noon pa yan. Kinasuhan si ganito, ikinulong si ganito, ginukulong. Kaya hintayin natin mabago ito mga istorya.